Dito po sa mundo ng teknolohiya or technology, kapag sinabi nating Steve Jobs, agad nating naiisip ang salitang visionary o yung mga taong may kakaibang pag-iisip na kaya pong baguhin ang mundo gamit ang technology. Pero paano kung may magsabi sa mundo ng crypto na may Steve Jobs na rin dito? Kamakailan lamang po kasi ay naging viral ang opinyon ni Ginoong John Deaton, isang kilalang abogado ni XRP. Matapos po niyang tawaging Steve Jobs ng crypto si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple. Para po sa mga hindi pa pamilyar, si Ginoong Brad Garlinghouse ang leader ng kumpanyang may hawak kay XRP. Isa pong sikat na altcoin na malapit sa puso ng maraming mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bakit nga ba ikunumpara si Ginoong Brad kay Ginoong Steve Jobs? At totoo nga bang siya ang pinaka-visionary sa crypto space? Kaya yan lamang po ang ilang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, si Ginoong Brad Garlinghouse ay ang CEO ng Ripple, ang kumpanyang nag-develop at patuloy po na nagpo-promote kay XRP. Isa si XRP sa mga unang cryptos na sumikat pagkatapos po ni Bitcoin at Ethereum. Ang layunin po ni Ginoong Brad ay baguhin ang sistema ng international remittance o padala ng pera sa ibang bansa gamit po ang blockchain. Hindi lang ito pangarap. Sa ngayon, ginagamit na ni Ripple ang kanilang technology sa iba't ibang parte ng mundo para mapabilis at mapamura ang padala ng pera mula sa isang bansa papunta sa iba. Ngayon ay bakit siya tinawag na Steve Jobs ng crypto ni Ginoong John Deaton? Ayon po kay Ginoong John Deaton, ang abogado ni XRP, si Ginoong Brad ay maituturing na visionary o isang pinuno na may malawak na pananaw pagdating sa hinaharap ng cryptocurrency. Sa isa pong post sa social media platform na X, sinabi ni Ginoong Deaton na kung pipili siya kung sino ang Steve Jobs ng crypto, ito ay maaring si Ginoong Brad or si Ginoong Brian Armstrong, ang CEO naman ng Coinbase. Ang pagkukumpara kay Ginoong Steve Jobs ay hindi po basta-basta. Si Ginoong Steve Jobs ang nagtulak ng Apple mula sa simpleng kumpanya papunta sa pagiging global tech giant. Kaya kung ikukumpara mo si Ginoong Brad kay Ginoong Jobs, ibig sabihin ay may malaking kontribusyon at matibay na paninindigan si Ginoong Brad para sa kinabukasan ng crypto. Ano naman po ang koneksyon ni Ginoong Deaton kay Ginoong Brad Garlinghouse? May personalidad at profesional na relasyon po si Ginoong Deaton at Ginoong Brad. Noong pong taong 2021, si Ginoong Deaton ay naghain ng legal na dokumento na tinatawag po na amicus brief para ipagtanggol ang mga XRP holders laban sa kaso ng SEC. Yan po yung US Securities and Exchange Commission laban kay Ripple. Hindi lang yan, si Ginoong Brad ay nagpakita rin ng suporta kay Ginoong Deaton noong tumakbo ito para sa Senado sa Amerika laban kay Madam Elizabeth Warren. Maging si Ginoong Brian Armstrong ng Coinbase ay sumuporta rin kay Ginoong Deaton. Kaya makikita natin na may mutual respect po sila sa isa't isa. At ito ang maaring dahilan kung bakit mataas ang tingin ni Ginoong Deaton kay Ginoong Brad. Sino pa ang nasa listahan ng mga potential Steve Jobs ng crypto? Bukod po kay Ginoong Brad ay binanggit din ni Ginoong Deaton si Ginoong Brian Armstrong ng Coinbase. Isa po siya sa mga pangunahing leader sa likod ng pinakamalaking crypto exchange sa Amerika. Isa rin siya sa mga nagtutulak ng regulatory clarity sa industriya tulad ni Ginoong Brad. Pero hindi lang sila. Sumunod sa post ni Ginoong Deaton ay isinama rin niya si Ginoong Vlad Tenev, ang CEO naman ng Robinhood. Ayon sa kanya,
dapat rin daw pag-usapan si Ginong Vlad bilang isa ring posibleng Steve Jobs ng crypto dahil sa laki ng naitulong niya sa retail trading sa Amerika. Ngayon ay may mga kritisismo rin ba kay Ginoong Brad Garlinghouse at kay Ripple? Oo. Hindi lahat ay sang-ayon sa ideya na si Ginong Brad ang Steve Jobs ng crypto. May isa pong kilalang crypto enthusiast na si Dave na nagsabi na hindi raw talaga ganun kalalim ang impact ng Ripple pagdating sa product market fit. Ayon sa kanya, marami pa raw kulang si Ripple pagdating sa pagbibigay ng isang solid product para sa mga consumers or institutions. Pero kahit ganito ang tingin ng ilan, hindi maikakaila na si Ripple ay tuloy-tuloy ang pag-expand, lalo na sa global payments. Isang patunay dito ay ang bagong plano ng Ripple na gamitin po ang RLUSD, isang stable coin para i-transform ang international remittance market na may halagang mahigit $685 billion. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin ay napakahalaga ng ganitong mga usapin. At bakit? Dahil kung tama po ang pananaw ni Ginoong John Deaton, maaaring si Ginoong Brad Garlinghouse nga ang isa sa mga leader na magpapalawak ng adoption ng crypto hindi lamang po sa Amerika kundi sa buong mundo. Kasama na po dyan ang Pilipinas. Kapag naging matagumpay po si Ripple sa global payments, mas mapapadali at mas magiging mura ang pagpapadala ng pera mula abroad papunta sa bansa. Isang malaking bagay po ito para sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. At bilang mga crypto investors, ang pag-angat po ng reputasyon ni Ginong Brad ay posibleng magpataas din sa halaga ni XRP sa market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking opinyon, ang pagkukumpara po kay Ginoong Brad Garlinghouse, kay Ginoong Steve Jobs ay hindi po basta hype lamang. Bagamat hindi pa kasing laki ng Apple ang Ripple, makikita natin na may klaro po siyang direksyon sa kung paano po niya gustong baguhin ang mundo gamit ang blockchain. Pero dapat din nating tandaan na ang pagiging visionary ay hindi lang tungkol sa ideya. Kailangan itong maisakatuparan sa tunay na buhay. Sa ngayon, si Ripple po ay lumalaban pa rin sa mga regulasyon at hamon sa market. Kaya masasabi nating nasa proseso pa lamang si Ginoong Brad sa pagiging ganap na Steve Jobs ng crypto, pero mukhang papunta na siya roon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.